Isa na namang jumbo oil price hike ang sumalubong sa mga motorista ngayong araw. Masakit man sa bulsa ay tanggap na raw ng ilan na wala na silang magagawa. Narito ang agenda report ni Che Sulit, live nag-uulat mula sa Silang, Cavite. Che, ano naman ang iyong update sa ngayon? Yes, Corina, epektibo na nga ang second round ng big-time oil price hike ngayong Martes, March 17. Naghihigpit na ng sinturon ang mga motorista dahil nga sa panibagong double-digit price increase para sa produktong petrolyo. Gaya noong nakaraang linggo nang unang ipatupad ang double-digit na oil price hike, muling nagkumahog ang mga motorista para magpa-full tank dahil sa ikalawang bugso ng big-time na dagdag presyo ng produktong petrolyo simula ngayong Martes. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ito na ang most expensive fuel prices na naitala sa kasaysayan ng bansa. Sa gitna pa rin ito ng krisis sa Middle East. Batay sa datos na inilabas ng DOE, 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos and 60 centavos kada litro ang itinaas ng gasolina, 20 pesos and 40 centavos hanggang 23 pesos and 90 centavos kada litro ang diesel, habang 6 pesos and 90 centavos hanggang 8 pesos and 90 centavos kada litro ang kerosene. Sa kabila naman ng kaliwat ka ng oil price hikes, inanunsyo ng negosyanteng si Anthony Pangilinan, ama ng aktor na si Donnie Pangilinan, na magbibigay sila ng discount sa kanilang gasolinahan sa Silang, Cavite. Simula March 17, nagbaba si Pangilinan ng 3 pesos kada litro sa presyo ng petrolyo. Hindi man daw ito pabor sa kanilang kita, layunin itong makatulong sa mga komunidad na apektado ng krisis. Samantala, pilahan din ng mga motorista sa gasolinahang ito ngayong Martes. Marami rito nagpa-full tank na ng kanilang mga sasakyan. For me, hindi naman ako madalas mag-full tank pero baka ganun na yung maging regular ko na gawin para mas tipid. Mabihira na lang ako pumunta ng gas station. Wala tayong magawa, di ba? It's beyond our control. Minamanage na namin ang crisis. Isa-isa lang lahat ang labasan namin. Ayon sa mga motorista, nasa acceptance stage na sila sa gitna ng pagsirit ng presyo ng gasolina. Suportado rin daw nila ang mga hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng gastusin. Tiniyak naman ni Secretary Garin na may sapat na supply ng langis ang Pilipinas hanggang sa katapusan ng Abril. Aniya, nakikipagnegosasyon na ang administrasyon para sa karagdagang supply mula sa ibang bansa. Patuloy rin ang DOE sa paghikayat ng fuel efficiency measures. Paalala nito sa mga Pilipino, maging responsable at iwasan ang hoarding. Corina, nandito tayo ngayon sa gasolinahan ng mga Pangilinan sa Silang, Cavite. May mga tumatangkilik at nakaka-appreciate sa 3 peso discount initiative ng mga Pangilinan para maibsan ang kanilang pasanin sa gitna ng krisis ng langis, bunsod ng gulo sa Middle East. Okay, Che, ano naman ang reaksyon ng iba pang mga nagpapagasolina dyan? Hindi na sila nagugulat. Yes, Corina. May mga nakausap kaming motorista na nagpa-full tank kanina. Ayon sa kanila, nagpapasalamat sila sa discount initiative ng mga Pangilinan dahil malaking bawas din ang 3 pisong discount kada litro. Sayang din naman daw kung hindi nila ito susubukan. Pero kung ikaw naman ay dadayo pa sa Silang, mauubos din yung ipinandayo mo para sa discount, ano? Okay, may supply pa ba sila? Corina, nakausap natin si Anthony Pangilinan via text. Ayon kay Pangilinan na may-ari ng gas station na ito, na umaasa sila na continuous pa rin ang supply ng langis dito sa gasolinahan. Pero pinag-aaralan pa raw nila kung gaano katagal ang supply na meron sila at kung makakapagbigay pa sila ng discounts para sa mga motorista sa mga susunod pang araw. Ayon din kay Pangilinan, aminado siya na tumataas din ang fuel costs sa gasolinahang ito, pero ginawa nila ito base sa pangangailangan ng mga communities na dito sa Silang. At ayon din sa kanya-kanya talagang diskarte ang mga gasolinahan kung paano nila ipagpapatuloy ang kanilang business operations. Corina? Okay, maraming salamat, Che Sulit. Nag-uulat live mula sa Silang, Cavite. Halos 700 reklamo na ang natanggap ng Energy Department laban sa mga pasaway na gas stations. Ayon sa DOE, kasama sa mga reklamo ang overpricing, premature price hikes at potential hoarding.
Sinusuri na ito ng legal team ng ahensya at pag-aaralan kung dapat bang kasuhan ang mga gasolinahan. Maaari pa namang magpaliwanag ang mga oil retailer pero posibleng kanselahin o bawiin ang kanilang Certificate of Compliance kung mapatunayang may mga paglabag. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.